Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Nagpakilalang may-ari ng bahay, binaklas ang gate, nagpasama sa barangay para motor at iba pang gamit ng caretaker kuhanin. Classmate ko, inalok ako ng trabaho abroad. Manghikayat pa raw ako para mas tumaas ang sahod ko. Kaso, perang ibinigay namin itinakbo. Padalang package mula Africa. Inakalang pyesa ng sasakyan pero droga pala ang laman. Pideya, ako ngayon ang pinaghihinalaan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Ako ay may sumbong po dahil sa aking motor na nawawala doon sa tinitirhan kong bahay sa Sambal, Tagaytay po. Ito po yung plate number na aking motor na Rosie. Ako po ay natitira doon sa bahay ni Marciano Limapilis upang magbantay doon sa kanyang bahay at sa lupa. Yung motor doon ay ipinaglock doon sa loob ng bahay. Ngunit hindi inasahan noong isang linggo po hindi ako nakamali. Nabalitaan ko na lang na tumawag yung may-ari ng bahay at lupa na nawawala yung aking motor. Pagdating ko po doon, ako ay nakakita ng isang gwardiya. Nagtanong po ako kung bakit wala na ang motor. Ito ay pinakita niya sa akin yung sulat, nag-iwan ng sulat. At ang may utos po ay yung si Paul Roldan. At ang kasamahan po niya ay si Lucy. At may kasama po silang kagawad na nakasado sa sulat na kukunin ko lang daw po yung motor doon sa barangay. Ito ay nilalapit ko kasi hindi makatao eh. Hindi po kasi kara sa tanggap-tanggap, hindi matarungan yung kanilang ginagawa. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Lahat po ng bagay may proseso. Pag hindi mo sinunod yung proseso, lumalagbag ka na sa batas. Pero paano pag ang proseso na galing mismo sa hukuman or doon sa tanggapan na may utos nito? Ito po ang siguro imbestigahan muna natin, Carl. Ano? Mm-hmm. Pag ang isang motor, sinasabi niya kanina, parang kinuha. Yes. Sa pilitan, binaklas yung gate. Mm-hmm. Pero kung titingnan natin, baka ano bang dahilan nito kung bakit binaklas ang gate niya at bakit pinagdiskitahan ng motor niya. So kakausapin muna natin yan, Carl, para malaman si Randy Palma. Randy, magandang umaga sa iyo, Randy. Isang magandang umaga po, sir. Okay, Randy, may tatanong na ako sa iyo, na. Ano ba? Pakipatay mo sandali, may echo na yung monitor. Apa. Narinig ko kasi yung boses ko eh. Okay, ganito. Yes po. Okay. Randy, ano bang nangyari kung bakit kinuha yung motor mo? Una, pagkuha ng motor mo, talagang tinatarget yung motor mo ata sa bahay ninyo, parang kinukuha. Kasi sinira pa yung lock. Ang hindi ko maintindihan, ba't sinira yung lock, yung motor mo na yan? O, sinong kumuha ng motor mo? Ang kumuha po, sir, ng motor ko, ito pong nagpakilalang Paul Roldan. Sino siya? Siya daw ay nagpakilalang siyang may-ari ng bahay na tinitirhan ko. Siya din po daw ng may-ari ng lupa. Hindi naman po siya yung aking kausap dahil ang may-ari ng bahay... Okay, sandali. Yung motor mo muna ang pinag-uusapan natin. Yung motor po. Oo. Bakit sino kumuha ng motor mo? Yung si Paul Roldan po ang nag-utos na pasukin yung bahay. Okay. Binaklas po yung Okay, kandado. nasabi mo na. Nasabi mo na yan. Bakit kinuha yung motor? Yung hindi ko po na boss, na nagbigay na lang sila ng sulat doon sa gwardiya. Okay. Anong Marandi, para mabilisan, kasi para marami tayong reklamo rito, Anong laman ng sulat na ipinadala sa inyo? Saan ang galing yung sulat na yan? Ang sulat po ay galing po kay Paul Roldan tapos ibinigay sa kagawad. Oh, okay. Kay Paul Roldan. Okay, sige. Si Paul Roldan, yan ang... pero teka muna, formal request for eviction and removal from the property. Yan po saan ang galing yan? Sa Barangay Sampal po, sa Tagaytay po. Tagaytay. Mm-hmm. Ito ba'y may utos ang hukom dito? Ano pa? Ito ba'y galing sa hukuman na dinaan sa barangay? Wala po siyang abiso ang barangay. Doon ko po, kaya po ako lumapit sa inyo kasi pati ang barangay po, hindi man lang po nag-visit sa akin. Alright, sige. Kaya naintindihan ko na, napag-alamon mo na binaklas daw ang kandado ng lock ng gate ninyo, nagpakilaling may-ari ng bahay si Paul Roldan, kinuha yung motor mo, hindi ba ganun sinasabi mo? Pati yung mga gamit mo, gaya ng mga sapatos at iba pa. The prompter.
Sino ang hawak ng partner? Kinuha raw ang motor, Randy. Yan, pakibaba please. Yan, okay. Then, iiwan daw ng sulat sa barangay hall at yan ang nangyari. So, tanong, pinaalis ka lang tapos merong sulat ng ganyan na nandun yung barangay. Wala ba nang galing sa hukom dito itong subject, formal request for eviction, removal from property? Ito ba'y galing sa barangay dinaan? Yung ano po, sa iniwan ng nilang sulat po, wala pong Okay. wala pong patawag sa amin. So, anong dahilan ng bakit pinagdiskitahan ng motor mo? Kasi po, inangkin niya daw na kanyang lupa at saka yung bahay. Ngayon po, hindi naman siya po ang kausap ko. Ang kausap Okay, po, sige. So, sandali muna. Doon tayo sa motor magsesentro, ha? Nalalayo na tayo. Randy, sa motor, kasi sinabi mo, ang reklamo mo, pinagdiskitahan ang motor mo na pag-aari mo na wala naman sa sulat mo. Doon tayo magsesentro muna, okay? Kasi ang bahay, maraming mga, hindi naman namin iniimbestigahan yung bahay mo kung kanino yan. Ang sa amin lamang, ninakaw yung motor mo, sapilit ang bilaksas yung gate, pagkatapos kinuha yung motor mo. Bakit daw nila kinuha nitong nag-aangkin ng nagpakilala may-ari ng bahay kung sino man kanyang inutusan? Bakit daw kinuha yung motor mo? Yun ang gusto namin malaman. Yun po, sir. Ang gusto kong malaman po na magkita kami po sa barangay para anong reason po niya bakit niya kinuha po yung motor. Gusto niya sabihin, may katabi ka ba dyan nung nagsasalita? Meron ka bang kausap dyan na katabi mo? Wala po. Okay, sige. So, ganito, ginawa niya, sadya niyang kinuha ang motor mo para pumunta ka ng barangay, yung bang ibig sabihin? Yan po hindi ko... Okay, so, paano mo nalaman na kinuha ang motor mo? Sino kumuha ng motor mo? Ang yung barangay mismo po na kagawad na nag-iwan ng sulat sa gwardiya. Alright, so pumunta ka ba ng barangay para dyan sa parte na... Ano sinabi sa barangay? Nagpablatter na po ako doon sa barangay. Ngayong araw po, Hindi. Anong sinabi ng barangay? Nandun po yung motor po sa barangay. Kinuha po. Nandun sa... Ayun, hinahabol natin. Randy, kasi ang dami mo mga kwento eh. Kami, after lang kami dun sa gamit mong binaklas yung gate para makuha ang motor mo, na wala namang, akala ko yung motor mo eh hinatak dahil nirepossess na. Eh, hindi naman yun ang punto ko, bakit yung sino man siya, kung sino siya umaangkin sa tinitirhan mo, walang karapatan ng sino man umaangkin at lalo-lalo na hatakin ang motor mo at iniwan sa barangay. Ganun bang ibig mong sabihin? Opo. Ang motor mo ngayon nasa pangangalaga ng barangay, tama? Ng barangay po. Okay, so ang motor mo iniwan sa barangay, gusto mo bang sabihin kaya iniwan yung motor mo sa barangay para mapilitan kang pumunta sa barangay dahil yung motor mo parang ginawang collateral ng motor mo na dapat magpakita ka kung gusto mo makuha motor mo, parang ganon? Siguro po, yun ang kanilang intention po. Akala ko ba na makausap mo ang barangay? Ay hindi po makasagot po sa akin ng barangay kasi yung si Paul Roldan ang aking nireklamo. Bakit niya... So, hindi, pero sandali muna. Pero ang... focus sa motor. Hindi ba ang motor mo nasa barangay? Opo. Oo, nasa pangangalaga ng barangay yung motor mo. Opo, nasa barangay. Yun. Doon tayo sa sentro. Huwag muna doon sa mga lupa, bahay, bintana o pinto. Hindi tayo doon muna. Kasi ninakawan ka ng motor. Okay, so ito, Carl, kausapin mo to para maintindihan siguro ng iba. Sige, okay. Sir Randy, nandiyan ka ba? So, hindi mo nakausap yung kahit sino sa barangay tungkol dito sa motor mo kung bakit nila hinold? Nakausap po, nandun rin si Kapitan nung nag-file ako ng blatter po. Hindi, okay. Anong sinabi nila sa'yo? Bakit nila hinohold daw yung motor? Kung kukunin ko po yung motor, pwede naman kukunin yung motor. Pero yung kasi nagpa-blatter po ako sa Kapitan kasi okay na. Wag na tayo doon. Pero, makukuha mo motor, pero ano daw ang kondisyon? Wala naman pong kondisyon na motor. nandun yung motor sa barangay niya, yung Miyerkules ko po kukunin. After kasi magharap dapat kami ngayong... So, kinakailangan muna, magharap muna kayo bago mo makuha ang motor, ganun ba? Opo, yun ang gusto na pong mangyari po, na si Paul Roldan, yung nag-utos. Sino ang may gusto na mangyari yun? Sino ang may gusto na mangyari na mag-attend ka muna dun sa barangay bago kunin yung motor mo?
Ako po, yung gusto ko pong kukunin ng motor na nandyan po si Paul Roldan. Kaya parang tatanungin ko siya kung bakit niya pinakuha yung So- motor doon sa bahay. Okay. Sir, uulitin ko ang aking tanong. So, anytime po pwede mo kunin yung motor mo. Tama ba? Ayun. So, anytime pwede mo kunin yung motor mo. Ang gusto mo lang makausap itong kabila, bakit niya pinakuha sa barangay? Yun po yung ibig kong sabihin. Sige, okay. Alright, sige. sige po. Makita natin. Okay, ganito. Paul, kung ganon, mag-aantay muna tayo kasi hindi natin alam ang punot dulo nito dahil nagsusumbong ka. Hindi Si naman Randy yan, boss. Okay, isa si Randy, kasi hindi naman natin alam, Randy, kung anong punot dulo nito, ano? Ang pagkaalam namin ay binaklas yung gate mo tapos kinuha sa pilitan yung mga motor mo at mga gamit mo sa bahay. Ngayon, yung palang motor mo nasa barangay, tama? Nasa pangangalaga ng barangay. So, parang lumalabas, ang gusto ka lang nila makita na pumunta ka ng barangay, mag-uusap kayo para maayos yung ano man yung mga bagay na hindi pagkakaintindihan or dapat ayusin sa harap ng barangay. Parang ganon. Opo. Okay, ngayon, para mangyari yun, parang ibig sabihin, dapat pumunta ka ng barangay para magkausap kayo. Tama? Opo, ngayong alaw na po. Okay, sige. Ang hindi ko gusto o isapilitan pagpasok sa bahay mo, binaklas ang kandado, kahit na may-ari pa siya ng bahay at lupa na yan, walang karapatan ng sino man magtangay ng motor nang walang pahintulot at gagawing hostage yung motor. Kung sino man tong Randy na tong sinasabi mo at kung sino tong kulokoy ng barangay, dapat hindi kumbaga, dapat sinabi, sa uli mo yan. Mag-usap tayo sa barangay, huwag kang kukuha ng gamit na hindi sa'yo, pagnanakaw yan. Siguro maganda kausapin mo si Batas Mauricio, pakinggan mo na to, ano? Mga boss, simple lang po ang ating sinasabi rito. Diyan si barangay sa linya, kausapin mo ngayon, Carl. Nakikinig sa atin. Si Attorney Batas? Oo. Yeah. Kausapin natin yung sa kabilang linya, si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ginoong Carl Bitag. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Tama po yung pananaw ni Ginoong Ben Tulfo. Kasi sa ilalim po ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, walang sino man ang pinapahintulutang pumasok sa bahay ng may bahay. Kahit pa po yung may-ari ng bahay na yung papasok, pero ibinigay niya sa iba yung pamumusisyon. Bawal po yun, trespassing po yun. Qualified trespass to dwelling po ang tawag doon. Kahit pa sabihin niya siya may-ari ng bahay, pero meron siyang inilagay doon bilang caretaker at siyang nangangasiwa, nangangalaga, kailangan niyang kunin muna ang pahintulot ng caretaker. Pangalawa po, yung pong pagkuha ng motor, carnapping na po yan. Bakit po? Sabi po ng mga pinakabagong carnapping law, anti-carnapping law, yan pong dalawa ang gulong pero motorized, ituturing na pong carnapping yan na kinuha nang walang pahintulot yung may-ari. Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Ben Tulfo. Alright. Okay. Sir. Parang lumalabas, attorney, ang gusto nila mangyari, to force itong nagreklamo sa atin to show up his presence in flesh and blood sa barangay. Kumbaga wala siyang choice. Pinipilit siya. Ginamit yung pagkuha ng motor, tama ka, qualified to trespass and carnapping na rin. And at the same time, it was used as to weaponize na pumunta ka rito kung gusto mo makuha ang motor. At eto'y pumayag ang barangay. Ano naman ang mga kasong pwedeng mangyari sa barangay? Dahil ang barangay dapat sinabi, wag natin gawin to. Hindi po pwede mangyari to. May problema tayo rito. Ano naman ang habol sa barangay, ang kanilang pagkakasala at pagkakamali or kabobohan o katangahan ang nakikita po ninyo rito? Opo, sa ilalim po ng mga umiiral nating batas, Republic Act 7160, yung katarungan pambarangay law, sa ilalim po ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3109, at saka po yung Republic Act 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees, pagka po ang opisyal ng barangay kumilos at nagkaroon ng pinsala, hindi makatwirang pinsala ang isang pribadong mamamayan o ang kahit na sino pa man, yan po ay graft and corruption na. Naku. Republic Act 3109, sa ilalim po ng Section 3 in ito, causing undue injury to another party, whether private citizen or government employee. Yan po may parusang 6 na taon. Okay. Pero maliban po dyan, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, may administrative liability po yan. Serious misconduct po ay tuturing dyan
dahil yan ay pagpayag na maganap ang karnaping, maganap ang qualified trespass to dwelling na lumilito po nakipagsabwatan Ginoong Ben Tulfo, Ginoong Carl Bitag, yung pong mga taga-barangay. Yes, sir. Okay, parang nangyari, hindi naman parang it's a conspiracy that hindi naman mangyayari yung pagsabwatan or pagko-conspire kung yung isa nag-cooperate, hindi ho ba? The fault of one is the fault of both. Para ho sila, kawawa yung biktima. Kasi ang sinasabi niyo po rito, ginawa nila yan para mapilit itong nagre-reklamo sa atin na magpakita yung presensya niya sa barangay, kaya nila kinuha. So parang, nakikita niyo ba ang conspiracy? Tama po kayo ron, parang nagsabwatan sila. Is that also considered conspiracy? Yes, sir. The act of one is the act of all. Yung pong pagkilos noong pong nagsasabing may-ari siya ng bahay at pinuwersang kinuha yung motorsiklo tapos idineposito sa barangay, yung pong pagpayag ng barangay, conspiracy na po yun. Ayun. Pagpayag doon po Noon. sa krimen. Yun. Hindi na lamang po ito accessory or accomplice, kundi direct participant, indispensable participation, yung pong ginawa ng barangay. Dahil kung hindi po nila tinanggap yung motor, walang karnaping. Ayun. Yung po yung lilitaw. dyan. Alam nyo, Yes, sir. attorney, sa pang sinabi ninyo, natututo po ang mga tao habang pinapaliwanag nyo po yung mga bagay na kapareho nito na bihira po maingkwentro dahil dito lang po sa mga programang kapareho nito, pati yung mga batas. Kami po nagpapasalamat sa inyo, pero nandyan pa ngayon yung ating sino ba itong kausapin mo para makita. Siguro malinaw na, Carl, doon sa nagko-complain kung sino ba ito nagko-complain. Sige, kausapin mo na, kung naintindihan niya. Yeah. Randy, narinig mo ba yung sinabi ni attorney? Opo. Malina po. Okay. Ngayon, alam mo na, Randy, pumunta ka sa barangay, sinabi mo, kausap mo ang Bitag at si Carl, si Ben, si Bitag, next generation, at ang abogado ng Bitag, Pambansang Sumbungan, lahat ng sinabi ng abogado, total, kung pupunta ka mamaya, pumunta na lang sa YouTube, makikita agad nila kung ano, para maintindihan nila, pati yung barangay, talagang may sabit dito, at yung kumuha ng motor mo, kung ano man pag-uusapan ninyo, may nangyaring krimen na yan. Ay, ayon sa abogado natin yan. Ngayon naintindihan mo, nasisihan kami na naintindihan mo na. Okay? Opo. Kasi haharap ka, ikaw haharap mamaya. Hindi, lalabas muna kami dyan. Hindi na siguro tama yung ginawa nila. At yung kagawad na sumama, pagkuha ng motor, nagpatay na bigla ng telepono, na ihina sa kanyang karsunsilyo, sa kanyang kagaguhan. With that. Okay? Alam mo nang gagawin mo mamaya, ha? Opo. Pag nandoon ka na, tawagan mo kami, buksan mo telepono mo, makikinig kami. Okay? Sige po. Maraming Alright? salamat po. Walang anuman. Attorney, nandiyan pa si Attorney Batas. Opo. Ay, kami nagpapasalamat din, Attorney, sa inyo. Maraming salamat din po, Ginoong Ben Tulfo, Ginoong Carl Bitag, sapagkat layunin po ito ng Ipabitag mo Incorporated, layunin po ito ng ating palatuntunang Pambansang Sumbungan Bitag, hindi na lamang makatulong sa larangan ng agarang hustisya, kundi sa pagpapaliwanag ng kanilang karapatan ng ating mamamayan. Magandang araw po, Ginoong Ben Tulfo, Mabuhay po Ginoong kayo, Carl Bitag. Attorney. Okay, Carl. Alright, at magbabalik tayo itong Pambansang Sumbungan Bitag Helpdesk. Susunod sa Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Classmate ko, inalok ako ng trabaho abroad. Manghikayat para ako para mas tumaas ang sahod ko. Kaso, perang ibinigay namin itinakbo ang sumbong. Iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan. Bitag Helpdesk. Sa Pambansang Sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang Pambansang Sumbungan. Pinupuntahan, Ruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. kinukompronta, Ba't nang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod ha. Huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo. Si Bitag ako. Umaharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. kinakatakutan, Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata hindi ng lang na... publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka.
ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ben Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ben Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Lumapit po kami sa Bitag para ireklamo po si Sheena Kasir sa Dangsal na classmate ko po ng 3 years sa NVSU Bambang. Inalok niya po kasi ako ng trabaho sa Singapore. And sinabi po na mataas yung sahod namin. Kaya nag-go po ako dahil po sa hirap ng buhay. Noong May, nangako na po si Sheena Kasir sa Dangsal na pupunta na po si Sir Hama dito, which is brother-in-law ng aming employer, papuntang Singapore. Pinaasa lang po kami from May until now na matatanggap po namin yung papers. Sana po, Sir Ben, Sir Cal, matulungan niyo po kami. Maraming salamat. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so makakausap natin ngayon itong mismong mga complainants natin na mga aplikante na gusto sana makapagpunta ng abroad. Ito po mga nagre-reklamo ngayon, si April Rose Ramos na kasama natin ngayon. Magandang umaga po sa inyo at mga complainants. Magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Alright. So, tama po ba yung inyong mga nabanggit kanina kung saan inalok kayo ng classmate nyo? Yes po. Inalok po ako ng classmate ko nung June 8 po, papuntang Singapore po. Papuntang Singapore. Lahat ba kayo Singapore? Yes po. Sino ba yung pinakaunang kausap? Ako po. Ikaw. Yes Tapos po, ikaw, sir. ni-recruit mo sila. Tama? Yes po. So, ano bang pangako sa'yo at bakit ka nahikayat dito sa kausap mong classmate mo? Mataas po kasi yung sahod na sinabi niya, sir. Magkano? 2,500 SGD po. Which is how much in pesos? Nasa 114 po. 1,000? Yes po. A month? Yes po. Ano daw trabaho nito? Ang sabi po niya nung una is accounting po ang pupuntahan ko po na office. Accounting. Okay. Tapos, bakit ka nag-recruit ng ibang tao? Ang sabi po kasi niya is may mga open slot pa po daw kaya naghikayat po ako ng mga kasamahan May ko commission ka ba daw na makukuha doon kada tao na re-recruit mo? Wala naman po. Pero ang sabi niya po kasi sa akin is ire-return po kasi yung nagastos po namin pagkarating na po namin doon. Okay. So, may sinasabi na may ma-return na gastos sa inyo na ibinayad nyo sa kanya. Yes Tama? po. Tapos, kumuha ka pa ng iba, may mga open slot. Tapos, nahikayat ka dun sa 114,000 pesos. Tama? Yes po. Matanong ko lang, mga ilang taon na ba kayo? 29. So, mga 20 plus. Yes. Tama? So, halos mga fresh grad ba kayo or mga ano ba kayo? Akin po kasi is back to school po kaya graduate lang po ako nung 2025 kasama ko po si Sheena kasi. Okay. So, ang gusto nyo sana makapagtrabaho abroad kaya kayo pumayag dun sa setup na 100 plus thousand. Yes. Ngayon, magkano ibinayad ninyo dun sa tao para mapadala kayo abroad? Yung iba po umabot po ng 16,000. Then yung iba po kasi diniscountan niya po kasi po. Hindi, okay na. So, nagbigay kayo ng pera. Medyo Yes malaking po. halaga. Wala bang agency? Direct hire daw po, sabi niya.
Direct hire daw, yung kumpanya daw doon. Opo. Yes po. Okay, Sir Ben. Okay. Naawa ako sa inyo. Naawa kami sa inyo. Kasi una, vulnerable sector kayo pagdating dito sa mga illegal recruitment, especially pag fresh graduate pa lang kayo, newly grad. Kaya siguro pinagsamantalahan kayo na maaaring totoo, maaaring hindi. Maaaring nasasabi siyang totoo, maaaring hindi. Kaya lang paliwanag muna namin sa inyo. Mahirap kasi yung mga direct hire. Nangyayari din yan kung nandoon ka na. As tourist ka, tapos nag-stay ka, na-hire ka. Yes. Ayun, parang hindi namin tinuturo yun. Pero yung ginawa ng classmate ninyo, nagpinangakuan kayo. Okay? Maganda ang pangako sa inyo, naakit naman kayo. Dahil ang sanay pa kayo sa mundo ng pagiging estudyante sa kolehiyo, sa universidad, hindi masyado kayo aware sa mga nangyayari sa totoong mundong galawan ng mga taong mapagsamantala. Ito ba'y classmate ninyo or mas senior sa inyo, matanda sa inyo? Ako lang po yung may Siya ba'y classmate. mas matanda sa iyo? Yes po, nasa 37 years old po siya. Ginawa niya is to take advantage of you, kayo. 37 na siya. Alam niya na yung mga pasikot-sikot. Vulnerable kayo eh. Kaya kung nanonood man po kayo, mga estudyante, merong magsasabi sa inyo, huwag po agad kakagat sa ganyan. Okay? Madali kayo pagsamantalahan. And there's nothing wrong with that, being innocent sometimes. Okay? Hindi namin kayo fina-fault. Kaya lang, di sa parting to, kaya ka napilitan mag-recruit on the basis kasi pinangakuan ka. Okay? Yes. At sinabi kapag nakapag-recruit ka, nandoon na kayo, i-refund yung ginastos mo. Magkano ginastos mo? Nasa 5K lang po. 5,000. At sila rin ang gastos. Dito sa parting to, kaya parang nowhere to be found na siya kung saan na siya pumunta ngayon. Okay. Siguro dito sa parting to, dahil bawal talaga kung ganitong mga direct hire kasi dadaan yan sa recruitment agency na sa ilalim ng Department of Migrant Worker at hindi po pwedeng pupunta kayo roon tapos unless kung matiti-NT kayo. Siguro, Carl, kausapin mo muna tong resource person para makikinig sa atin, para maintindihan. Mas maganda siguro mapapaliwanag muna sa inyo anong mga hakbang na magagawa ng DMW na posible mahanap tong tao na to o magsasampa kayo ng kaso. Pag nagsampa kayo ng kaso at makikita na may kaso na siya sa tulong ng DMV, then yung kanyang passport makakansela. Then madali na siya ngayon kung sakaling magpo-prosper sa tulong ng DMV pagsasampa ng kaso sa inyo. Siguro, Carl, kausapin mo ngayon yung DMV. Alright, kausapin natin ngayon sa kabilang linya itong Director for Migrant Workers Protection Bureau ng DMW na si Robinson Abang. Magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning, Sir Ben. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Alright, Sir Romilson, ako po si Carl Bitag, co-host po ni Sir Ben ngayon. Sir Romilson, mabanggit lang namin itong mga lumapit sa aming tanggapan na kung saan mukhang na biktima sila ng illegal recruitment na hinikayat sila and then nung nakuha na yung pera, nowhere to be found na yung tao at yung mismong tao ay lumipad na sa ibang bansa at mukhang ginamit yung pera, pangpuhunan niya dun sa pagpunta na ibang bansa. Sir, ano pong magagawa natin dito? Possible ba masampahan ng kaso or something? Ano nakikita nating DMW dito? Yes po, kung wala pa itong po ng lisensya, pwede po natin pagsampahan ng large-scale illegal recruitment kung more than 3 po yung kanyang victims. Okay. So, kailangan ba rito, sir, ng intervention ng office ninyo agaran para naman dito makakilos at medyo ang gusto lamang nito mga estudyante na to, makapagtrabaho sa abroad, wala namang masama doon sa gusto nilang inaasam-asam panaginip. Kaya lang, dinadaan natin sa tamang proseso, pwede ho ba natin silang tulungan, sir, para naman ako inaawa dito dahil nabibiktima sila with your help. Kung may po sila, ay tutulungan po natin sila sa pagsasampa ng kaso. Okay, pag nagsampa na po ng kaso rito, pero yung suspect nasa abroad using a Philippine passport, ano pong inyong magagawa para makansela? Kung sakali may kaso na nag-prosper na pagsasampa ng kaso, large scale, ilan po silang dinaenggoy, ano sa palagay ninyo yung scenario, can the Department of Foreign Affairs cancel a passport ng isang taong nag-recruit? Andito yung kanyang mga biktima. And kung ganun po, could that be done?
Ganun ba? O hindi? Pagka may mga nagpagpahin na sa mga kaso ay pwede po natin i-coordinate yan with the DFA. Baka sakali po maging ground po ito ng cancellation ng kanyang passport. Mhm. So baka pwede din po itong maging ground for yung ma-repatriate siya, no? No-repatriate. Mhm. Oo. Babalik Opo. sa bansa. Harapin yung mga nagrereklamo. Siguro sir, bago ang lahat, Carl, medyo may statement ata ang Department of Foreign Affairs sa bitag. Basahin mo, Carl. Okay. Ang departamento ay makakansela lang daw ng isang pasaporte base sa mga specific legal grounds sa ilalim ng Section 10 ng RA 11983 or New Philippine Passport Act. Ito ay kung meron valid court order na binaba ng isang competent Philippine court na nag-uutos sa DFA sa pagkansela ng pasaporte, or merong proof of passport fraud o panloloko dun sa umano'y pag-apply ng passport o patunay na isang pasaporte ay tampered, erroneously issued, or fraudulently acquired. So yan po, Sir Ben, ang dalawang grounds na sinasabi po ng ating DFA. Okay. Naintindihan niyo ba? Sir, thank you. Kaya importante talaga magsampa ng kaso. Kung dito po ang gagawin natin, i-ere lang natin at malalaman ng iba, o nakatulong kayo para maiwasan ang ganitong klaseng panloloko. Di ba? Pero pangalawa, ay talagang malaking papel na gagampanan ng DMV o DMW. Na para magsampa ng kaso at from there, we'll take it kung ano magagawa na pwede bang grounds sa cancellation ng passport pag large-scale staff. Kung marami pa siya na biktima, baka maglutangan, palabas natin ngayon. Naintindihan niyo ba yung gagawin natin? Okay, so, pagpapasalamat tayo rito ngayon kay dito. Sir, tutulungan po namin Mr. Abang ang ito po mga lumapit sa amin para ma-facilitate po. Kawawa naman po, mga estudyante po ito eh. Yes, sir? Pwede ba natin tulungan, sir? Hello, Mr. Abang? Yes po, opo. Alright, Iba-ibang lugar po ba sila? Dito lang kayo, taga Metro Manila kayo lahat. Metro Manila. Iba-ibang lugar, sir eh. Kawawa naman eh. Paano kayo nagkatagpo sa GC? Sa GC. Parang marami po, sir, na loko. May isang pattern po siya, may isang method siyang ginagamit eh. Target niya po, mga estudyante, tsaka isang pattern, iba-ibang lugar, different place. Hindi naman kayo magkakilala. Ngayon lang kayo nagkakilala? Yung iba, classmate ninyo, yung iba, si ibang kakilala, okay. Kabatch ko po Kabatch kasi siya. niya. And Sige. then, Pero itong matagal, hindi nyo classmate to, gurang na to, 37 na yan eh. Siya po may classmate ko po siya ng 3 years. Pero 37 na siya. Anong klaseng classmate yun? Ano yun? Parang ALS? Ganon? Graduate po kami sa isang university. Okay, sige. Okay na sa atin yun. Ganito na lang, may picture ka ba ng tao? Pwede bang mapakita yung picture ng suspect dito? Kami po ay magpa-post po ng picture. Baka kilala niyo po ito si Sheila Sheena, ano to? Sandangkal. Sandangkal ang kasalanan mo. Kung sakaling kilala niyo po siya, pakita po natin ang picture. Kung sino man po nakakilala rito, kaibigan. Pwede po ba sabihin ninyo na kung maaari ay tawagan ito mga nandito ngayon? Kung ikaw ay Sheila, mapapanood mo to. I'm sure you'll always be in touch with the Philippines. Ang makikita mo, wala namang isang sumbungan lamang. Mag-iingat ka pag si Bitag nang humahawak. Pasisikipin namin ang mundo mo, pero ngayon, person of interest ka pa. Nananawagan kaming tawagan mo sila kapag hindi. May susunod na aksyon na kami. Mahirap pag pumasok ka na sa patibong ng Bitag, hirap makawala. So, ngayon, kayo ngayon. O sige, gusto kong kausapin niyo siya. Picture, okay, split screen. Yung mga nagko-complain. O sige, kausapin niyo siya ngayon. Just in case nanunood siya, isa-isa kayo magsasalita. Mabilisan lang. Sige, sino una? Ako po. Sige, kausapin mo. Gusto kong marinig para marinig ng publiko. Humingi tayo ng, kung sinong kaanak, kaibigan niya na hikayatin siyang bumalik at isauli yung bagay na mag-usap uli kayo. Sige. Again, hindi pa siya inosente pa rin siya. Sa atin lang, kailangan natin siya lumutang sa tulong ng mga taong magmamagandang loob. Person of interest siya para sa amin, hindi pa siya wanted, wala pa siyang pagkakasala, hanggang hindi mapatunay sa hukuman, o magsalita kayo ngayon. Sige. Ate, balik mo na yung mga pera ng mga
pinarecruit mo sa akin kasi mga inutang pa nila yan. Sa hirap ba naman ng buhay, gagawin mo pa kaming parang papatunayan mo pa sa Gmail na ginawa mo na totoo yung application. Kung talagang meron yung papers, dapat noon pa lang, April 26 pa na birthday ko, dapat binigay mo na. Apakasinungaling mo, ate. Okay, sino bang magsalita? Okay. Okay lang ilabas yung basta't wala lang murahan. Pakiusap lang to. Nakikiusap kayo sa kanya. Okay, sige. Panawagan sa kanya. Sige. Sinakaser ka sa dangsal. Sana matauhan ka. Kasi may unang case ka na dati ng ganito pero hindi lang nilapit din dito sa Bitag. Ginawa mo kaming tanga. Pinangakuan mo kami ng kung ano-anong trabaho. At saka sinira mo yung trust namin sa'yo. Tinuring kitang kapatid. Ininyahan kita sa bahay. Kumain. Pero anong ginawa mo sa akin? Ginawa mo kong tanga, niloko mo ko, kinuhanan mo ko ng pera. Okay. Yan naman. Okay, sige. Ikaw. Ma'am Sheena, sana di ka na magloko ng ibang tao. Gusto lang namin na masoli mo lang yung pera namin. Para di kami ma-stress dito sa mga nangyayari ngayon. Sheena sa dangsal, ibalik mo yung pera namin kasi pati trabaho namin nawala dahil sa ginawa mo. Para matulungan din namin yung iba pa namin kasama, hindi lang naman kami, marami kami. Ate Sheena, sana magpakumbaba ka at mag-sorry sa amin. Kung ano man yung kwan mo, dapat isipin mo din yung kapakanan ng iba, lalo na po sa mga kagaya namin na syempre umaasa kami sa mga pangako mo. Naghintay kami ng ilang buwan para lang makapag-abroad, ganun. Tapos ganyan lang gagawin mo. Sana magbago ka na at sana pag-isipan mo yung susunod na na syempre may pamilya ka din, may anak ka din. Sa hirap ng buhay ngayon, ang hirap-hirap kumayod ng pera. Sana ibalik mo yung mga pera na kinuha mo sa amin. Ganun. Okay, so ganun lang ang gagawin natin. Carl? Total, magsalita na kayo. Binigyan namin yung pagkakataon na pakiusap. Malay mo, baka makuha sa pakiusap, makonsensya. Diba? May mga taong pag medyo ganyan, nakokonsensya, inuusig sila ng konsensya. Pakita natin si Sheila. Sheila, pwede ba ako manawagan sa'yo? Sana mausig ka, konsensya mo. Sino bang konsensya mo? Kung may konsensya ka pa, para dito, magiging mabait ako sa'yo. Sakaling napapanood mo ngayon to, sana makonsensya ka at medyo kakabahan ka na. At matakot ka. Sa itsura ko pa lang, hindi ako friendly sa mga taong may atraso. Ayusin mo na lang muna to kasi kung hindi, baka mag-cross ang landas. Cross ang landas natin, bitag ng tutugis, pero gayon, pakikiusap pa rin kami. Hindi ka pa wanted, inosente ka pa, hanggat hindi pa napapatunayan sa hukuman, magsasampa pala sila ng kaso. Okay, Carl? Samahan mo sila magsampa ng kaso. Para na sa ganoon, doon sa parting yan, makita ng mga tao, pag kayo'y napabitag, hindi karangalan. Pag kayo napabitag, magtago na kayo. Pag kayo napabitag, ayusin nyo agad yung mga taong niloko ninyo or may atraso kayo. Pag kayo napabitag, either merong katangian na mabuting tao kayo. Pag kayo napabitag, merong mga barumbado, mapagsamantala, abusado, mapanlinlang, mapabaya, matakaw, sakim, sama-sama tutugisin namin kayo. Itagaan nyo sa bato. Okay, ayusin natin to, ha? Ganun lang muna tayo ngayon. Panawagan lang tayo. Okay, Carl? Alright. Anong babalik tayo? Itong pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Padalang package mula Africa, inakalang pyesa ng sasakyan pero droga pala ang laman. Pideya, ako ngayon ang pinaghihinalaan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan. Maruga. Tell your father, stop bullying the community. Pinakikinggan
Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili? Opo. Kinokompronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo. Si Bitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pinas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Nagtatrabaho lang, malinis po, marangal. Ako po ay nabiktima ng isang parcel scam. Ang parcel scam po na tinutukoy ko ay magtatanggap po ako ng isang package na galing ibang bansa. At ang laman daw po nito ay mga parts ng kotse. May pumunta po sa aming tanggapan o sa aming barangay. Sila po ay taga Bureau of Custom. May 20 transparent plastic pouches daw na naglalaman ng shabu. Sinabi ng Bureau of Custom, pag makikipagtulungan po ako sa kanila na mahuli yung kaibigan ko at yung pumipick up is maabsuelto daw po ako sa kaso ko. Kaya magulo po ang utak ko ngayon, hindi ko po alam ang gagawin ko. Kaya kayo lang po ang naisip ko na paraan para matulungan ako. Hindi ko lang po talaga alam na may droga po talaga yung package na yun. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Okay, kakaibang sumbong po ito. Kami magbibigay po ng all points bulletin sa inyo. Mag-iingat po kayo pagdating sa mga packages. In fact, hindi lang po sa mga packages. Okay, Carl? Kami po ng aking anak na sa Next Generation, na pag kami nagbabiyahe, lagi kong sinasabi sa iyo, huwag kang magmagandang loob bit-bitin ang bagahe ng iyong kasamang Pilipino pauwi ng bansa. Yes. Example lang yan. Bit-bitin mo ang sarili mong bagahe. Nakakasiguro ka sa bagahe mo na yan. Pauwi ka ng bansa, America going back to the Philippines, Philippines going back to or any countries. Ganun lagi ang turo ko, di ba? Huwag ka magbit-bit, huwag ka parang magandang loob. Ganun lang ating prinsipyo rito. Okay. So, itong sumbong na po ito, kung sakaling nagpadala ng package sa iyo sa ibang bansa, siguraduhin po natin yung mga package na pinapadala sa atin. Alam natin kung anong naglalaman. Yes. In the same principle, yung nga lang padala sa iyo. Di ba? Yes. Ikaw yung consignee or ikaw yung recipient. Ikaw yung from the country of origin to the point of destination. Ito, country of origin, point of destination. Kung sakaling sa bansang sabihin natin Greece, pupunta ng Pilipinas. O sa bansang Thailand, punta ng Pilipinas. Laging alamin kung ano yung ipapadala. Kung may transaction na kayo, siguraduhin natin lahat yan. Kasi kung may laman na kontrabando yan, malaking problema yan. Yes, Okay, tama. siguro Carl, kausapin mo itong si Bernadette. Alright, kausapin natin ngayon si Bernadette. Bernadette, nandiyan ka na ba? Magandang hapon po. Alright.
Ma'am, so kayo ay lumalapit sa aming tanggapan regarding po sa isang package po na pinadala sa inyo. Tama po ba? Opo, totoo po yun. Ngayon, ma'am, ano po yung dahilan kung bakit po tayo nandito sa ating tanggapan sa Bitag? Ano po bang gusto niyo mangyari? Opo, July 29 po, ako po pinatawag sa trabaho ng barangay para sabihin na ako'y kakausapin ng Bureau of Customs. At doon po, may nilakad po silang papel, warrant something with detention po, na sinasabi po nila may nasabat po silang package under my name and phone number na may naglalaman po na shabu or drugs. Okay. Sige ma'am, wag na po natin mabanggitin yung specific na type of illegal na pinagbabawal ng gamot, ma'am. Ma'am, pinagbabawal na or mga kontrabando. Yeah, kontrabando. Ma'am, matanong ko na lang sa inyo, no, paano po nakuha ang inyong pangalan kung meron pong package na pinadala galing ibang bansa? Sinong sender? Bali, ganito po yun. May kaibigan po ako na nakakausap ko. Binigyan niya po ako ng sideline, which is mag-receive lang ako ng package. Pero tinanong ko siya nung una if safe ba yun or baka may something doon. Klaro po sa conversation namin na sinabi niya na parts lang yun ng mga sasakyan, sabi niya. So, sabi niya, nababayaran ka para dun sa pangalan mo na gagamitin sa pag-receive ng isang package ng umano'y mga piyesa ng sasakyan. Tama po ba? Yes po, correct po kayo. And Matanong ko lang ma'am, magkano ma'am naibayad sa inyo? 5,000 lang po. 5,000. Alright. Sir Ben. May tatanong lang ako sa iyo, mama, no? Ito yung tanong ko sa iyo, Bernadette. Ito ba'y business ninyo or kakilala mo na siya na meron kang parang buy and sell ka ba? Ganon? Wala po kung... So, bakit po ikay papadalhan ng package ng parts ng sasakyan? Saan mo dadalhin yung package ng part ng sasakyan na yan? Sa address ko po mismo. Sa address mo? O kaya nga, yung po ba ibebenta mo yung package ng sasakyan? Yung ano yan? Yung parts ng sasakyan? May contact ka ba ng mga dealership or mga motor company or mga shop na parang may pangangailangan dyan? Wala po, sir. So basta babaksakan ka lang ng package na hindi mo alam pero umano'y sabi ng ganoon, basta tanggapin mo lang yan mula sa country of origin to the point of destination, parang lumalabas, recipient ka. Opo, recipient. Mula sa sender, ikaw yung magre-receive. Pero para sa akin, ma'am, malimit ba nangyayari ito? Ano po? Makailang beses na kayo nagpadala na yung mga parts na sasakyan. Saan mo? Sinong kumukuha sa iyo ng parts ng sasakyan? Saan dinadala? Binibenta niyo sa Banawe? Hindi ko po alam, sir, kasi pag... Okay, sige na, ma'am. So, kung pinapadala po sa inyo, itatambak mo lang dyan or may kukuha or may bibili nung pangangailangan ng piyesa ng sasakyan? Kasi parang import yan. Ha? May pipick up. May pipick up lang. Okay. So, parang ikaw lang bagsakan. Yes, so. Alright, Saka okay. ginamit ko yung pangalan. Alright, so ngayon, kaya merong ang customs na parang may pipick up, parang pinatatawag ka dahil sa anumang kadahilanan, parang instead na padala sa iyo, pipick upin mo na lang kasi parang yung parts na yun baka may problema or may kamahalan or di kaya smuggle parts, anumang kadahilanan, paglilinaw yan. Tama? Opo. So, ganun. So ngayon, ma'am, siguro para mas maganda dito sa part na to, Carl, parang mabilisan na, part of public service, ano? Ganito lang, ma'am, siguro, ano? Siguro, mas maganda marinig natin kay Attorney Joseph Kalulot, spokesperson ng PDEA. Siguro pwede rin siya magsalita sa customs pagdating sa mga packages na pinapadala mula sa ibang bansa, papasok ng Pilipinas. Mag-iingat po siguro. Pag-iingat at lahat ng mga bagay na dapat matutunan ni Juan de la Cruz, hayaan natin si Attorney Joseph Kalulot. Attorney, magandang umaga sa iyo, sir. Magandang umaga ho, Sir Ben. Magandang umaga din po sa mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan. Okay. Sir, siguro take it away. Anong advice nyo po dito sa part na to? Parang in general lang kasi may problema po yung
kausap namin. So ano pong inyo, mga point of origin to the point of destination, recipient siya, ano pong advice ninyo, anong nakikita niyo mali sa mga ganyang klaseng sitwasyon para makaiwas yung ibang mga kababayan natin, sir? Mga kababayan natin na nakikinig, sir, may mga modus kasi na ganyan na nakikisuyo. Pero yung sitwasyon ho nung si Bernadette, medyo ano po yun kasi yung sinabi nga ho niya na mayroong ipapangalan na sa kanya ng package at may bayad. Pagka ganun ho kasi dapat medyo magduda ho kayo dahil kakaiba naman ho yun na ipapakisuyo sa inyo, may kaibigan naman kayo. Kung talagang negosyo ng kaibigan niyo po yan, dapat sa kanya na lang yan mismo pinapadala yung mga packages. And itong nangyari sa kanya, may bayad daw kada package na darating. Sa mga kababayan po natin, kung mga ganyan po ang ino-offer, this is too good to be true. Tanggihan na po nila yan dahil baka mamaya yung mga pinapadala sa kanila may kontrabando na laman. Usually sa ganyan po, pagka meron may padala, ang liable naman dyan kasi initially is kung sino po yung nakapangalan sa mga packages. Okay. Dahil yan po yung, kumbaga, sa atin parang constructive possession po yan nakapangalan sa'yo. So, the presumption is sa'yo po yan. Kung ano po yung ang nilalaman po yan, isa inyo. Okay. Ako. Okay. Attorney, malaking bagay po yung itinuro nyo. Sa bagay, sa mga airport, ganun din ang tinuturo ng araw, huwag magbitbit ng mga bagahe or pakisuyo din. Bitbitin mo lang bagahe mo, lalo na pag nakilala mo pa lang, doon sa kausap, kunyari, nabibigatan siya, tutulungan mo, pero may laman pala ng kontrabando, ikaw mananagot pagdating sa immigration or customs. Ganun din ang sitwasyon. The same situations, tama? Yes, correct, Sir Ben. Kaya po yan din po ang sinasabi ho natin sa mga pasahero na kung meron na nakikisuyo po sa kanila, halimbawa sa paliparan o kaya sa pantalan, meron tao doon, hindi niya kakilala, sasabihin sa kanya, pakibantayan lang po itong gamit ko dahil ako iihi lang. Tanggihan na po nila, baka mamaya, iniwan na talaga sa kanya, tapos yung bagahe pala, may laman din na illegal na droga. Or kung meron makikisuyo dahil yan na yung nature ng Pilipino na kung meron po tayong kababayan na pupunta ng abroad or uuwi naman ng Pilipinas, may mga makikisuyo na kababayan, tanggihan na lang po natin para maiwas po tayo sa mas malaki yun ang problema. Alam nyo, Attorney, this is not enough. Siguro may part 2 tayo pag-usapan natin bukas. Involved na rin pati yung Bureau of Customs. Siguro yung mga pag-iingat na kinakailangan, part of those, paano natin sila may lalagay siguro sa tamang sitwasyon na wag sila mapapahamak. Can we do this tomorrow with the assistance din ng mga Bureau of Customs, sa mga packages, sa mga paliparan, parang sa mga customs, sa PDEA, and all that? I think we need to expound this. Siguro bukas, mas maraming matututunan si Juan de la Cruz sa ganitong klaseng programa. Bubukasin mo namin yung programa namin bilang part of public service na yung mga pag-iingat, mga anti-modus tips, at saka yung mga kontra-modus just in case. Nagkaisip tuloy kami, paliwanag nyo kanina, Attorney Kalulot. Opo, Sir Ben. Malaking tulong po ito itong ino-offer po ninyo na public information din. Okay. Kaya much welcome. Maraming salamat po. Siguro, if there's all possible, we would like to have a studio interview or anything na parang resource person. Let's take one. And then ganun sila sa customs, parang pagtulungan na lang natin, iiwas natin yung mga kababayan natin na mabiktima ng ganitong modus pagdating sa mga kontrabando, mga packages. Mas malaking bagay na hindi ito yung casual ang pag-uusap natin. I think we need a serious sit-down interview rito if you have time. At ganun din yung customs sa kabila na para iwas lang yung mga kababayan po natin. Can we do that next time? Yes, Sir Ben. Apo. Sige po. We will be contacting you. Maraming salamat po sa inyo. Alright. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, sir. Okay, doon naman sa ano sa atin, andyan pa ba? Sino kausap Bernadette. na? Bernadette? Ako po, nakikinig po. Kung nakikinig ka, Bernadette, i-continue natin bukas, ano? Para medyo maliwanagan ka at may mga abogado rin na makikinig sa atin para ipalawakin pa natin discussion kung ikay nalalagay sa alanganin ang ating sitwasyon ay pagpapaliwanag muna. Hindi pa muna namin iimbestigahan na todo-todo kung paano
Mag-part 2 tayo bukas. Okay, Bernadette? Sige po. Thank you po, sir. Alright. Okay, Carl. Alright. And with that said, dyan na tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Pambansang Sumbungan, Bitag, walang katapat, walang katulad. Pinupuntahan. Maruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili? Opo. Kinukompronta. Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niya akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Kinagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.